Nagsisimula ang kwento kay Toya Senji na umabot na sa kanyang hangganan, handa na niyang wakasan ang sarili niyang buhay makakuha lang ng kahit anong talento. Nakangiti siya na parang baliw habang nakatutok ang kutsilyo sa kanyang leeg. Sa nakaraang araw bago nangyari ito, sa paaralan, usap-usapan ng mga estudyante ang isang misteryosong petalman na sumikat malapit sa isang convenience store. May ilan na nagsasabing nakita nila ito, habang ang iba naman ay hindi naniniwala. Kalaunan, napagtanto nila na baka isa itong serial killer, ngunit sa kabila ng ingay at chismis, pilit pa ring nakafocus si Toya sa kanyang pag-aaral. Pagdating sa klase, inanunsyo ng kanilang guro na may bagong estudyante na nagngangalang Hato. Pero imbes na magpakilala ng maayos, binaliwala niya ang guro at dumiretso kay Toya. Umupo sa tabi niya at doon nagpakilala, ngunit walang pakialam si Toya sa kanya. Kinagabihan, habang papunta si Toya sa cram school, biglang lumitaw si Hato sa harapan niya. Nang tanungin niya kung paano niya siya nakilala, hinawakan niya ang pisngi nito at sinabing hindi siya mukhang bulati base sa hitsura niya. Muli siyang binaliwala ni Toya at umalis, sinabing uuwi na siya sa kanyang bahay. Pagkaalis ni Toya, kinausap ni Hato ang isang taong nagngangalang Numan at sinabing siya na ang tamang tao, nakahawig ng isang kilala nila. Samantala, sa ibang lugar, ang petalman na si Fish ay pinapahirapan ang isang babae bago ito tuluyang patayin. Sa kabilang banda, tiningnan ni Toya ang resulta ng kanyang pagsusulit at nadismaya siya, ngunit may naaalala siyang hindi malinaw, at nagsimula siyang maghangad ng kahit anong talento, dahil hindi niya matanggap na maging ordinaryo lang. Sinubukan niyang abutin ang buwan at umaasang maging mas kapaki-pakinabang siya, at habang nangyayari ito, dumating ang mga pulis sa lugar matapos makatanggap ng tawag tungkol sa kaguluhan. Dahil wala silang makita sa una, inakala nilang prank lang ito, ngunit maya-maya ay may napansin silang lalaking nakayuko, at si Fish na nga iyon. Sinabihan sila nitong umalis habang iniinom ang dugo ng babaeng pinatay niya, ngunit isa sa mga pulis ang nagtangkang bumunot ng baril, pero huli na ang lahat. Malapit doon ay may naamoy na kakaiba si Toya, at paglingon niya ay nakita niya ang dalawang pulis na pinatay ni Fish. Ipinagmamalaki ni Fish kung gaano siya kaswerte na magkaroon ng talento, at sa halip na matakot, napakuyong si Toya sa galit habang iniisip kung bakit siya lang ang walang talento. Biglang lumitaw si Hato sa likod niya at tinanong kung naiinggit ba siya, pagkatapos ay tinawag niya si Fish sa pangalan niya at sinabing halatang natutuwa ito. Nagpasalamat si Fish kay Hato sa pagbibigay ng talento sa kanya, at bilang kapalit ay maghahanda daw siya ng pagkain para sa kanila. Sumugod siya gamit ang kutsilyo, pero agad na nag-teleport si Hato kasama si Toya, at kinausap niya si Numan at nagpasalamat dahil tama ang naging prediksyon nito. Nang tanungin ni Toya kung sino si Numan, may inilagay si Hato na teknolohiya sa dibdib niya. Ipinaliwanag niya na kaya nitong ibalik ang talento mula sa nakaraang buhay at tinanong kung gagamitin niya ito. Biglang walang pag-alinlangan, hiniwa ni Hato ang sarili niyang leeg habang binubulong ang branch of reincarnation. Ngayon ay nataranta si Toya at sinubukang iligtas siya, pero imbes na dugo, mga talulot ng bulaklak ang lumabas. Lumabas din ang dalawang espada na tinatawag na Harusugi at Kubikari, at nagbago ang kanyang anyo bilang isang mandirigma. Sumugod si Fish, pero napigilan niya ito at ipinahayag ang kanyang pagkakakilanlan sa nakaraang buhay bilang si Musashi Miyamoto. Nalilito si Toya habang ipinapaliwanag ni Numan na may kakayahan ang mga tao na maibalik ang talento mula sa kanilang nakaraang buhay gamit ang branch of reincarnation. Ang mga nagtatagumpay ay tinatawag na returners, at nakikipaglaban si Hato kay Fish gamit ang espada at halatang nag-e-enjoy siya. Ngayon ay napipilitang umatras si Fish, at nang ihagis nito ang isang puno ay madali niya itong hinati. Nang tanungin ni Toya ang tungkol sa mga talulot, sinabi ni Numan na iyon ang patunay na nagising na ang talento mula sa nakaraang buhay. Sa gitna ng laban, binato ni Fish ang mga bato kay Hato, ngunit kahit anong ihagis niya ay madali lang nitong pinuputol gamit ang kanyang mga espada. Ipinaliwanag naman ni Numan ang mga pangkat sa mga taong nagkaroon ng kapangyarihan. Sinabi niya na sa isang panig ay ang mga mabubuting tao, ngunit sa kabila naman ay ang mga mamamatay tao at kriminal tulad ni Fish na walang awang nananakit sa mga tao. Ang mga kriminal na ito ay tinatawag na mga signers, at sa kasamaang palad, walang pinipili ang kalikasan sa kanila at sa mga returners dahil pareho lang silang sinisilang muli. Binalaan ni Numan si Toya na may 50% na tsansa na kapag sinubukan niyang mag-reincarnate, maaari siyang mamatay sa proseso o kaya naman ay wala siyang makuha na anumang talento, na mag-iiwan sa kanya bilang isang ordinaryong tao lamang kahit anong pagsisikap pa ang gawin niya. Inamin niyang mahirap ito at baka magdalawang isip si Toya, ngunit ngumiti lang ito na parang baliw sa kabila ng kanyang mga babala.
Sa halip na matakot, natuwa pa si Toya dahil may pagkakataon na siyang magkaroon ng kapangyarihan. Bumalik sa laban, tinuya ni Fish si Hato dahil hindi daw ito umaayon sa inaasahan niya, dahilan para maging seryoso ang dalaga. Ginamit niya ang kanyang espesyal na galaw na tinatawag na eight-headed corpse. Noong una, akala ni Fish ay napigilan niya ang atake, ngunit may 7 pang sunod na atake ang galaw na iyon, at sa huli ay nahati ang katawan ni Fish. Nag-report si Hato kay Numa na tapos na ang misyon at nalaman niyang umalis na si Toya para subukan ang kapalaran nito. Samantala, bumalik ang kwento sa kasalukuyan kung saan may mga talulot na lumalabas mula sa leeg ni Toya. Nanaginip siya na hinahabol niya ang kanyang kapatid na si Seiya, at sinisigawan itong magdahan-dahan. Kinaumagahan, ginising siya ni Hato at ibinalita ang magandang balita, naging returner na rin siya tulad nito. Naglakad sila papunta sa parke at doon ikinwento ni Toya ang malungkot niyang nakaraan, na mayroon siyang kuya na si Seiya na isang henyo at magaling sa lahat ng bagay. Dahil dito, napakalaking inaasahan ang ipinataw kay Toya na hindi niya naabot, kaya siya itinuring na talunan. Habang ang kapatid niya ay puno ng medalya at tagumpay, siya naman ay laging pinagtatawanan at itinuturing na walang silbi. Ibinunyag niya na namatay si Seiya ng bata pa ito, at gaya ng inaasahan, si Toya ang sinisisi at kalaunan ay pinalayas sa bahay nila. Dahil sa kwentong iyon, naunawaan ni Hato kung bakit gusto ni Toya na magkaroon ng talento, dahil gusto niyang patunayan ang kanyang halaga at gumanti sa pagtrato sa kanya ng kanyang pamilya. Pagkatapos ay dinala siya ni Hato kay Numan, isang dalagang may sungay sa ulo. Tinanong ni Hato kung nasaan ang iba, at nalaman niyang nasa misyon silang lahat para hulihin ang mga masasamang returner. Ipinaliwanag ni Numan na tinatawag silang Forest of the Greats, at ang layunin nila ay lipulin ang mga masasamang tulad ni Fish. Sinabi niya na ituring ni Toya ang pag-reincarnate bilang regalo mula sa langit at gamitin ito para sa ikabubuti ng lahat. Binigyan niya sila ng misyon na harapin ang isang makasalanan na nagngangalang Vlad III, ngunit sa halip na patayin agad, inutusan silang patagalin ang laban dahil may nais obserbahan si Numan. Bilang pag-iingat, pinaalalahanan niya silang tapusin na ito pagkalipas ng 10 minuto, dahil baka makaisip si Vlad ng paraan para kontrahin ang kanilang kapangyarihan kapag tumagal pa. Gayunpaman, sinabi rin niyang makalawang araw pa gagawin ang misyon dahil may aasikasuhin pa muna siya. Maya-maya, may nakita si Toya na dalagang humahabol sa magnanakaw na kumuha ng bag niya, at nagpasya siyang subukan ang kanyang kakayahan. Ang talento niya ay ang tinatawag na flashy right hand of the thief, na nagpapahintulot sa kanya na kunin ang mga gamit ng palihim. Nakuha niya ang bag at ibinalik ito sa dalaga, sinabing ligtas na ang lahat. Saglit itong nakahinga ng maluwag, ngunit napagtanto niyang mas mahalaga pala ang branded na bag kaysa sa laman nito kaya muli itong tumakbo para habulin ang magnanakaw. Ipinaliwanag ni Numa na mahirap gamitin ang kapangyarihan niya dahil kailangan niyang nasa loob siya ng kalahating metro para makapagnakaw, kaya limitado ang gamit nito sa pakikipaglaban. Agad namang nakaisip si Toya ng paraan, ginamit niya ang kakayahan para kunin ang dugo ng magnanakaw hanggang sa mahilo ito at mawalan ng malay dahil sa anemia. Lumipas ang 2 araw at narating na ng dalawa ang lugar kung nasaan si Vlad III. Pagdating pa lang nila, tinuya na agad ni Vlad si Hato at inakala niyang mag-isa lang ito, kaya nagreklamo siya na parang binaliwala lang siya at minaliit ang kanyang kakayahan. Agad siyang gumamit ng teknik at naglabasan ang mga matatalim na spikes, at sumagot naman si Hato gamit ang sarili niyang galaw, subalit agad ding napaluhod si Hato sa depensa dahil sa bilis at husay ni Vlad na halos imposible nang makalapit pa siya. Inamin ni Hato kay Numa na base sa nangyayari, hindi lang siya nahihirapang makakuha ng ilang oras, talagang hindi niya makita kung paano siya makakalapit sa kalaban nang hindi isinusugal ang buhay niya. Mahinahon itong sinabihan ni Numa na magpasensya muna, at ipinaliwanag na pinag-aaralan pa niya ang sitwasyon para hanapin ang tamang pagkakataon. Binalaan niya si Hato na huwag munang sumugod, dahil sa oras na gawin niya ito, siguradong mapupugutan siya ng ulo. Pagkatapos ay iginiit niya na kailangan nilang maghintay, ngunit naging mayabang si Hato at ngumiti, nagpasya siyang umatake kahit pa may babala. Agad na kinausap ni Numan si Toya at sinabihan na maghanda na, dahil pakiramdam niya ay madadala ng pride si Hato bilang isang mandirigma ang sarili nito sa panganib. Gaya ng kanyang hinala, nahulog si Hato sa bitag ni Vlad at malubhang nasugatan, kaya inutusan ni Numan si Toya na umatras na at idineklara niyang nabigo ang misyon. Ngunit tumanggi si Toya at ayaw niyang sumuko nang hindi man lang sinusubukan. Pumwesto siya sa likuran ni Vlad kung saan may pader, at nagawa niyang nakawin ang isang bagay mula sa loob ng katawan nito, halos mahatak na sana ang puso ng kalaban ngunit bahagya siyang nagkamali.
Nagpanik si Vlad at nagtaka dahil dapat ay may matibay na pader sa likuran niya kaya imposibleng may makalapit doon, dahilan para bumagsak siya. Mabilis naman itong nakabawi at tinawanan si Toya, sinabing baguhan pa siguro ang bata dahil nasayang lang ang pagkakataon. Naghanda na sana itong patayin si Toya, ngunit biglang lumaganap ang isang matinding itim na aura sa buong paligid. Galing ito sa boss ng mga sinner na nagutos kay Vlad na umatras na, ngunit gusto sanang tumutol ni Vlad at sinabing kaya pa niyang manalo, ngunit wala siyang ibang pagpipilian dahil sa takot at bigat ng presensya. Bago mawala ang aura, nabanggit ng boses na parang pamilyar ang itsura ni Toya at kahawig daw nito ang isang taong kilala nila. Natapos ang misyon at inutusan ang dalawa na umuwi na, at makalipas ang ilang araw, muling nagkita si Toya at Vlad 3. Bumalik ang kalaban para bawiin ang ninakaw ni Toya, nabatid na ang kinuha pala ni Toya ay ang mismong talento o kapangyarihan ni Vlad, at gusto niya itong mabawi. Ngumiti si Toya at tinukso ang binata, tinanong kung gaano kaya nakakahiya na aaminin niya na ninakaw lang ang kapangyarihan niya. Sumang-ayon si Vlad at inamin na nakakahiya nga itong banggitin. Ginamit ni Toya ang kanyang kakayahan, at sa pagkakataong ito ay iba na ang pakiramdam ng kanyang reincarnation, dahil nakuha na niya ng buo ang lakas ni Vlad. Inilabas niya ang kanyang tunay na abilidad na tinatawag na Spoils of the Thief, at ginamit ang sariling lakas ni Vlad para talunin ito ng mabilisan. Sinabi ni Toya kay Vlad na magpasalamat na lang ito dahil nasa mabuting kamay na ang kapangyarihan niya. Tumawa si Toya na parang baliw, unti-unti nang nawawala sa katinoan dahil sa labis na paghahangad ng kapangyarihan, at determinado siyang malampasan ang kapatid niyang si Seiya. Samantala, sa punong tanggapan, tinignan ni Numa ang isang family picture at naalala niya ang tanong noon ni Seiya kung nakikita ba niya ang lahat ng ito, dahil mukhang lahat ay nangyayari ayon sa kanyang plano.